Noong taong 1965, ang ilan sa ating mga kanayon ay nag-organisa ng isang fundraising para sa pagpapalawak at pagpapalaki ng kapilya ng Mahal na Birheng Santa Clara dahil sa pagdami ng mga maninimbang nagpupunta lalo na tuwing simbang gabi. At noong ika-12 ng Agosto taong 1988, itinalaga bilang isang parokya ang dating mumunting kapilya ng Mahal na Birheng Santa Clara. Limang taon na nakalilipas nung huling bumisita ang ating minamahal na arsobispo sa ating parokya. Sinalubong ng may galak at mainit na pagtanggap ng ating mga parokyano ang kanyang pagbisita sa munting parokya ni Santa Clara ng Assisi sa pangunguna ng dating kura paroko ng parokya na si Reverendo Padre Donald V. Dimaandal. Sa darating na ika-31 ng Hulyo taong 2024, sa pangalawang pagkakataon ay isasagawa ng ating lubhang kagalang-galang Gilbert Garcera, Arsobispo ng Lipa, ang bisita pastoral sa ating parokya na may temang Enlarge the Space of Your Tent mula sa Book Prophet, Isaiah chapter 54 verse 2. Bilang COC po, ito po ay enlarging of tent ng sambayanan na magkasama-sama at magkameroon ng pagkakaunawa sa lahat ng bagay. Ang pastoral visitation ay isang uri ng pag-monitor ng Archdiocese. Alituntunin na dapat gampanan mga problema sa kinaharap ng isang parokya at sa estado ng isang parokya. Sa pagkakaalam ko, every 5 years nagkakameron ng pastoral visit. Ang alam ko, parang makikipag-connect sa pare, yung mga ministries ng simbahan, yung lahat ng mga samahan para mag-connect yon, pati mga parokyano, parishioners, di ba, ganon yun. Sa mga officers, lalo-lalo na ang Paris Pastoral Council. At under that ay meron silang 8 ministries. They see to it that the activities are functioning well. Tumutukoy ito sa dao pampalad ng pare, ng arsobispo sa mga pare, sa mga relihiyoso at saka mga laiko ng bumubuo ng simbahan para ihatid kung ano man ang mandato ng Santo Papa, ibaba para sa ating mga mananampalataya at ihatid ang magandang balita ng Panginoong Hesukristo. Ito rin ay nagtuturo sa mga parokya at lalo na sa opisina kung paano maisaayos ang mga records, finances, at kalakaran ng isang parokya. Ay inaasahan ko na the officers, the parish priest, and all the parishes will be successful enough. Because according to the reports of the different 8 ministries, ay talaga namang okay sila. Kasama naming nagbi-meeting, they are doing well. At kung ganun lahat, they can easily meet the objectives that they are trying to. Kumbaga, yung ating sa opisina, syempre, aalamin niya yung mga bagay-bagay, kung ano yung ating mga siguro sa finances, yung mga ganun, yung mga sa simbahan natin, kung ano ang problema. At bukod doon sa may mga recommendation na nangyari sa 2018, nagkaroon po ng pagbabago at higit. Yung recommendation na yon ay naisakatuparan ng ating parokya. Para po sa akin, ang akin pong inaasahan ay ang pagkakaroon ng pagbabago. Kung ito po ay mayroong dapat baguhin, maitama, at pakinggan ang lahat ng katanungan sa ating obispo,
para po ito ay masolusyonan at maging maayos ang mga gawain ng ating parokya. Mga wala pa na dapat ay bigyang aksyon ng arsobispo o ng mga nanunungkulan sa parokya, yung mga dapat na ilagay para magkaroon ng maganda at maayos na parokya ang Santa Clara. Matulungan pa ang ating parokya na umunlad pa yung mga gustong mangyari dito ng ating mga parishioners para matulungan na yung mabigyan pag-asa pa yung mga tao. Ano yun?